Nabasa niyo na ba 'to? Hindi ko alam kung nabasa niyo na 'to, eh, na lamang na naman si Tulfo. Lamang na naman si Tulfo sa survey, guys. Ano bang kabobohan 'to? Bakit gano'n? Bakit gano'n, guys? Oh, anyway, top 2 pa rin. Well, what's new, top 2 pa rin sila. Pero, unti-unti lang na ano, nalampasan si Sarah. 1%. 1% lang naman, guys. Puntahan natin yung survey. Ito yung survey, ito yung picture ng survey. Yan, yan. Hindi nahanap ko yung actual survey, hindi ko makakita. Ito lang nakakalkal ko eh. Ayan. O, sino daw boboto mo sa 2028? Sabi, ito presidential survey na to. 35% ang sabi si Raffy Tulfo. Ganito na ba talaga kababa ang standards ng Philippine voters, guys? Sana man lang, 'di ba? Itaas-taasan natin ang standards natin, guys. Medyo taasan natin ng konti. Kasi tumaas na nga nung kay PBBM, eh, tapos ngayon bababa niyo na naman. Ano naman tayo, guys? Baka naman gusto nating ano, gandahan pa yung mga prospects natin. Raffy Tulfo, number 1 with 35%. Sara Duterte, 34%. So, 1% difference lang naman. Maliit na bagay. Madaling maano yan. Madaling mahabol, kumbaga. But, alam nyo, mga kotsero, kung titignan nyo na lang yung numero, yung breakdown ng numero, ito, yung kay Tulfo yung nasa taas, yung kay Sara yung nasa ilalim. Sino na lang ang kumakarga kay Sara? Sino na lang ang kumakarga sa kanya? Mindanao. Mindanao na lang, guys. Ay, tumaba. Mindanao na lang, guys, ang kumakarga sa kanya. Maaga pa. 2024 lang. May 4 na taon pa. So, I'm pretty sure in the long run, habang tumatagal ang panahon, dati ang lakas ni VB Sara sa ano Visayas eh. Visayas, dati lakas na dyan. Ngayon, hindi na. Si Raffy Tulfo na yung malakas sa Visayas. Oh. Well, syempre, taga Mindanao si Tulfo. Pero, syempre, di ba? Baka hindi pa niya nape-penetrate ang Mindanao. Kaya ganun. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, no? So, mga kotsero, kung kayo po ay magpapadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances at kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala dito sa bansa. Nang wala pong remittance fees, lalo na yan, no? Yan ay pinaka-importante dyan. Sa pamamagitan po ni Sendwave, magagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Pero si Sara, syempre, dahil taga dun siya, alam naman natin sa Pilipinas, medyo may tribal mentality pa tayo ng konti. Kaya yung mga taga Mindanao, automatic sa kanya yung suporta. But this is very telling, mga kotsero. Ibig sabihin, hindi na nila hawak ang Visayas. Hindi na nila hawak ang Visayas. Ano kaya nangyari, no? Ano kaya nangyari? Ba't hindi nyo nahawak ang Visayas? Dati lakas sa Visayas, Ngayon, hindi na malakas sa Visayas, no? Although, yun ang talaga yung humata kay Sara, yung Mindanao. Kasi, si Tulfo, 41% sa NCR, lamang siya dito, kay Sara. Lamang din sa Balance Luzon, lamang sa sa Visayas. Doon lang siya tinamaan talaga sa Mindanao. Paano kapag nagbago isip ni Tulfo? Sabi niya, kuha ko na pala yung yung majority Mindanao na lang, tatrabahuin ko Mindanao. Good luck kay Sara.
lalong lalong mawawala ang pag-asa ng mga Duterte Balahura supporters na makabalik sa poder ng national. Good luck. Maaga pa 'to, Maaga pa, 2024 lang. Sino pa ba yung mga ibang kandidato? Lenny, 11%. Aimee, 5%. Nandiyan pa si Aimee. Tantanan na natin si Aimee. 'Di ba? Wag na yan. Manny Pacquiao may 3% pa. Robin Padilla talaga? Kung sino man tong 2% na boboto kay Robin Padilla, nako talaga. Meron pang 1% kay Risa Ontiveros. Isa ka pa. Lalo na tong 0.5% na boboto kay Martin Romualdez. Isa ka pa. Walang maganda, mga kotsero. Walang maganda. Wala akong gusto dito sa mga to. Sa kanilang lahat. Wala akong iboboto dyan sa lahat ng yan. Hindi, as of today, wala pa akong kandidato. Dati, Sara. Dapat. Kaso, wala. Baliw Baliw yung pamilya Tapos, naman siya, enabler ng kabaliwan ng pamilya niya. Walang choice. Walang choice. Yun lang, di ba? I-postpone na lang yung 2028. Hindi pwede, no? Kailangan nasa Constitution yun Every 6 years on the second Monday of May. Nasa Constitution yun, di pwedeng baliin yun. Wala tayong magandang choices sa 2028. Kung ito ang line-up sa 2028, wala, kawawa Pilipinas, guys. Kawawa ang Pilipinas. Sana magkaroon tayo ng viable option. Tingnan natin sa VP. VP naman, ito yung VP. Grace Po. Uy, dito naka-ranking si Aimee sa VP. Huwag naman sana. Dito naka-rank si si Aimee, no? Si Grace Po, tahimik lang, no? Nag-rank siya sa nag-rank ML lang. Tahimik lang, no? Walang ginagawa pero nag-rank sa VP. Alain mo 'yun, si Grace Po. Aimee Marcos puro ingay pero second lang na second lang ang pinakamataas na na-achieve. Puro ingay pa yan partida. But technically, tie silang tatlo. Tatlo silang mayroong tie. Statistical tie. Si Aimee Marcos, Manny Pacquiao, Robin Padilla. Robin Padilla talaga? Ano bang nangyayari sa inyo, guys? Eto, yung mga boboto kay Robin Padilla, mga baliw kayo, promise. Hindi na nga nagfa-function na senador, gagawin nyo pang vice president. Hindi na nga maagalaw na senador, gagawin pang vice presidente. Ano ba naman yan? My goodness. Subiri, isa pa yan. Si Gibo, 4% sa VP. Sek Gibo. Ayoko siya mag-VP, totoo lang. Hindi niya deserve mag-VP. Martin Romualdez, sapa yan. Ang kwenta yan. Others mentioned, Raffy Tulfo, Bongo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Sara Duterte, Sebastian Duterte, Rodrigo Duterte. Bakit inaano niyo pa si Rodrigo Duterte? Hindi na siya pwede. Well, for VP pwede. Malamang sa malamang. It's a loophole. Pero, anyway. Duterte. Ayoko na mag-Duterte. Ayoko na. Kayo na lang. Kung gusto niyo pa, kayo na lang. Kayo na lang kung gusto niyo pa. Pero ako, autopass. Autopass ako dyan. VP, wala rin akong viable choice for VP. Well, unless ayoko siya kasi ayoko siya mag-VP. Let's see.
Wala. Except for, well, kung wala talagang choice, si Secretary Gibo ang VP ko. Kung walang choice. But, it is what it is. Wala nang iba eh. Kung tatakbo si Sec Gibo na VP, di siya ang boboto ko. Pero akin lang yun. Hindi ko siya ine-endorse ha. Take note, hindi ko siya ine-endorse. Akin lang yun. That's my personal opinion. Pero kung iba gusto niyo, walang problema. Okay lang yun. Sa pagkasenador naman, ito naman sa pagkasenador. Okay, ang aga pang pag-usapan. Ito next year na to eh. Malapit na to. Game. Okay, 95% ang tawag dito. Ano ba to? Confidence. Tulfo, Erwin Tulfo, number 1. 1 to 2. Tito Soto. Ito, sure ball na to eh, Tito Soto. Sure ball na yan. Tito Soto. Na mananalo ang senador. Sure na yan. Ano na siya eh, kumbaga, institusyon na siya sa Senado eh. Doon na siya nakilala at malamang sa malamang doon na siya magre-retire sa Senado. So sure ball yan. Duterte, pass. Bongo, pass. Pia Cayetano, pass. Manny Pacquiao, pass. Bato de la Rosa, 50-50. Amy Marcos, pass. Isko Moreno, Domagoso. As far as Isko is concerned, hindi ko pa sure. Kasi, alam niyo naman ako, may aversion na ako sa mga artista eh. Ayoko na sa mga artista eh. Ang problema kasi kay Isko, nakakotsero, he did well nung mayor siya. Sana nga nagstay na lang muna siya na mayor eh. Tinapos muna niya yung 3 term niya na mayor. Kaso nga lang, nangarap siya maging presidente. Well, it's his choice. But, he did well as a mayor. Kaso, again, Senate is a completely different ball game. Kailangan mo talaga dyan ng matinding utak. At natuto na ako sa pagkakamali ko kay Robin Padilla. So dahil lang artista siya, eh parang tingnan natin. I don't 60-40, 60% hindi, 40% possibly. I don't know yet. Ben Tulfo, wag na. We have enough Tulfos in the in politics. Wag na si Ben Tulfo. Baka mamaya may Montulfo pa diyan. Wag na sana. Bong Revilla, pass. Abby Binay, pass. Ping Lacson, pwede. Pero malamang sa malamang mananalo yan si Ping Lacson. Kahit hindi ko siya iboto, mananalo yan. Kasi parang si Tito Soto yan eh. Institusyon na yan ng Senado eh. So, malamang sa malamang mananalo yan. Kahit hindi ko iboto yan. Willie Revillame, pass. Lito Lapid, pass. Doc Willie, 50-50 ako kay Doc Willie. Although kung hindi tumakbo si VP Sara nung eleksyon, baka siya yung VP ko na binoto. Itong si Willie Ong. Yan. So, ito yung top 12 mo. Tama ba? Ay, hindi pala yung top 12. Ito pala yung top 12 mo. Matatapos kay Abby Binay. Yan. What are the possibilities na si Binay tatakbong senador? I think this is the last term already ni Last term na yata to nung elder Binay eh. So most probably si Abby Binay sasalo sa kanya. Tapos yung isa, yung anong pangalan nun? Basta siya. Tapos siya, malamang bababa siya as mayor. Meron pa mga chismis na
tatakbo si Abby Binay sa Taguig. Pero I don't think tatakbo siya sa Taguig. Mahirapan siya doon. Mahirapan siya sa Taguig. Although nandoon na yung hakot niya na Pembo, yung mga Embo. Andun na yung mga Embo eh. So hakot na niya yon yung Embo. Pero let's see. We don't know. Hindi natin alam kung paanong galawan ng paanong galawan ng Taguig. Baka mamaya magulat sila Abby Binay na iba pala ang galawan sa Taguig kaysa sa Makati. So we don't know. We don't know yet. Sa mga nasa ilalim, siguro syempre Matic, wag tayo sa Dilawan. Wag na tayo mag-Kiko, wag na mag-Ralph, wag na mag-Pangilinan, Recto. Hunasan, pag-iisipan ko, 60-40, 60% iboboto ko siya. 60% boboto ko siya. 40 hindi. Bamakino, Francis Tolentino, pass. Hindi dahil sa hindi dahil sa hindi siya magaling. Actually, magaling si Francis Tolentino. Ang problema kasi associated siya masyado kay Duterte. Kaya pass. Drilon, Sec Gibo, kung tatakbo siya ulit na senador, I'll vote for Sec Gibo. Dick Gordon, pass, 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 pass. 50-50, pass. Pass. 50-50, pass, pass. So yan yung yan yung sa senador. Pero ito mga Ochero, ang pinaka-highlight dyan. Humihina na si Sara. Humihina na yung hatak ni Sara. Unti-unti na rin kasing nawawala yung Duterte magic, guys. Yung Duterte magic, naging Duterte nightmare. Nalalaman na ng taong bayan yung Duterte magic, Duterte nightmare pala. So, if this is any indication ng paghina ng Duterte brand, good luck. Laki ng laki ng binawas sa NCR, Balance Luzon, tsaka Visayas. Laki niyan. Dati nagpo-40 siya Dati nga nagpo-40 pa siya sa Visayas Pero ngayon wala na. Laki ng binawas. Tinalo na siya ni Tulfo. Imagine, tatalo sa'yo yung mga katulad lang ni Tulfo. Yung aanga-anga sa Senado. Walang ginawa kundi magsisigaw at magmura at ipahiya yung mga resource persons. Diba? Parang nakaka-insulto naman ng pagkatao yun, guys. Ang pangit. But, it is what it is. Okay, we don't know yet kung ano pa yung masyado pa malayo 2028 at ang 2025 next year na yun. Most probably magfa-file na ng COC yung mga candidates sa October. November. So when that happens, doon masigurado yung Doon masigurado yung line up. But I'm hoping mga Kochero na we have viable candidates. Sa akin pag align kay Digong, Matic, tanggal yun. Matic yun. Although may mga 50-50 ako tulad ni Francis Tolentino, si Bato. Kaso masyado silang aligned kay Digong And the problem with being aligned kay Digong he is in control. Kasi problema sa kanya Hindi yung hinalal mo yung may control siya. Siya yung may control. So parang ang pangit, di ba? Parang boboto nga kita dahil ikaw yung gusto kong ihalal tapos papa-impluwensya ka sa matandang hindi na hindi na makapagsalita ng diretso, hindi na makapagsalita sa mikropono ng matagal. Di ba? Pangit nun Swangit, guys. so
Yeah, I think yung mga align kay Digong, auto pass ako dun. Mga align kay Digong. That leaves me with either pro-admin or Dilawan. Then matik din naman na yung Dilawan. Out yun. Matik yun. Let's see. Let's see. Wala pa ako mga viable candidates eh. Kasi wala pa eh. Wala pa eh. Wala pa eh. Wala pa eh. Wala. So, anong Robredo best option for president? Sinong tanga yung nagsasabi niya? Walang matinong tao na magsasabi niya. Kayo, makakampwet lang. Anyway. Harry Roque daw for senator. Uy, Harry Roque for senator! Sal Panelo for senator! Yan. Happy April Fools! Konti na lang, 45 minutes. Happy April Fools, guys! Ganun lang ang usapan. Anyway, so yun ang una nating topic. Dinaanan lang talaga natin yan kasi wala lang. Kung gusto ko lang i-highlight na humihina na si Sara sa pananaw ng mga Pilipino. It's their fault. It's their fault, mga kotsero. They have only themselves to blame. Totoo lang. They only have themselves to blame. Wala eh. Inuto nila yung Pilipinas ang napakatagal na panahon eh. Mga Pilipino pala. Okay. So, mga kotsero, hanggang dito na po muna tayo for today. Okay. Expect na marami na namang bashers tomorrow. Ine-expect ko na yan, mga kotsero. Bukas marami na naman akong bashers. So, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?